The views and opinions expressed in the Pod Control podcast show are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of any organization or individual mentioned. All content provided in this podcast is for informational and entertainment purposes only. The hosts and production team make no representations as to the accuracy or completeness of any information shared. Listeners are encouraged to conduct their own research and use discretion when interpreting or applying any ideas discussed in the show. So, ito nga po. Naka-record ba? Talaga? Ayan, magandang gabi. Magandang gabi, yan. Welcome sa aming mini podcast. Ayan. Ito ang The Pod Control Ayan. Project. Yan, sa mga nagtatanong, ano ba daw the pod control? Bakit nga ba, Tito Ace, the pod control lang? Kasi itong podcast na meron kaming control. Anong klaseng control ba yun? Control, mga 2 minutes lang. ganun. 2 minutes lang tama ba? Tama na. Kaya quickie lang bali. Quickie lang, Dapat medyo matagalan natin ng konti. Para, Ayan, kasi kung ba't the pod control, kasi medyo Napapanahon. trending kasi, Oo, napapanahon. napapanahon. Trending talaga. Oo. So, pag napagtanong, ay, napanood mo ba yung the pod control? Ano? Sa ano ba yung Congress ba yun? Di ba? Mga big time tayo. So, ano ba yung mga pag-uusapan natin dito Marami sa tayong pag-usapan pero wala tayong masyadong time. So, limited time lang po talaga Limited kami. time lang So, po depende kami. na lang kung magsusubscribe kayo. Yan, subscribe At kayo. pwede kayong mag-send sa aming Gcash sa 090870-27122. Ayan, di ba nag-uumpisa yung programa namin? Naninigil lang kami. Yan, online limos. Pero may shoutout nga pala ako yung mga sponsor ko all the way from Canada, Reclaim Studio. Tapos may mga nagpapamura pa from Los Angeles, California. Tangina mo, Boss Joe. Request mo to. Tangina mo pala eh. Ayan. So, ano yung napapanahon ngayon, Tito? So, dito sa Pod Control, ano yung... Napapanahon niya yun. Ano ba? Kasi September na ngayon eh. Mag-October na eh. So, basically, pag puro mga Aswang na. katatakutan na to. Mga aswang. Yan. ano, Yung mga- nakakita ka na ba ng aswang? Hindi pa ako nakita pero alam ko may mga inaswang. Yun din ang nakita ko, yung mga inaswang. Yung mga inaswang, wala si kumpare. Kuwari, Seaman si kumpare. Oo, si Tas kumpare. Mare, no? Wala nag-message sa akin si kumpare. Wala daw pala kayong pambili ng bigas. Pwede naman akong tumulong. Kaya lang eh, may kondisyon. Parang ang tik-tik sa bubong eh. Kaya lang ito, ibang aswang to. Dumadaan ng pinto. Diretso. Tsaka yung dila nito, hindi ganun kahaba, pero ano. Pahigop ba? Ano ba? Pahigop, oo. Kung yung sigbin nakatuwad, ito nakatuwad. Sigbin. Kaya mukhang sigbin nga yata eh. Sigbin. So ano ba yung pinaka nakakatakot mong memories pag naka-experience ka na ba ng aswang or nakakita ka na ba? Anong klaseng aswang ba yung Yun nga eh. Wala akong third eye. Kaya gusto ko talaga makita ng mga multo. Totoo talaga gusto ko makita maka-experience man lang ganyan. Kaya lang kasi wala eh. Tsaka di ako masyadong ganun katatakotin din kasi. So talagang di ka pa naniniwala sa ngayon? Nakakapanood ako sa mga naniniwala din ako pero di ko ma-apply sa akin kasi nga di pa ako nakakita ng mga, kasi nga wala akong third eye. Pero may kalala ako mga third sex. So, ako rin meron. Ano ba yan? Doon ba sa kakilala mo? Third sex. Ano ba yan? Good ding ba yan o bad ding? Di ko alam, depende. Kung gusto niya sa harapan ng MRT, bad ding yun. Kailangan kailangan doon ka sa ibang... doon ka sa likod. Doon ka sa likod. Kasi meron nag-trending, meron ako napanood nung yun. Parang, Transgender ba yun? Hindi ko nga alam eh. Yung Kasi, sa guard? inaway niya yung guard. Inaway niya Kasi yung guard. pinapaano lang naman siya nung guard. Dun sa... Sinisira mo araw ko, parang ganun sasabi niya, no? Ay, ikaw ano ba masabi mo ba? Ano ba yun? Good ding ba yun o bad ding? Kasi masyado naging entitled siya masyado, no? Na porket sinita siya, ganyan, tinawag siyang sir. At least Sir? na sir. Oo, di ba? Magalang naman eh. Magalang naman yung guard eh. Bakit kaya minsan ng ba't
minsan may mga bading na na-offend pag tinatawag silang sir. Hmm. Masama ba yun? Or, Hindi kasi iba na kasi ngayon eh. Dati, 'di ba, may mga third sex, mga bading, mga tomboy. Ngayon kasi parang mas more naging entitled na may mga pronouns na gusto nilang gusto mo ko tawagin yung ganito, him or her, basta may mga pronouns na ngayon, medyo woke na talaga tayo ngayon eh. Kaya nadali si Charlie Kirk sa mga ganyan. oo, parang ano rin siya, Teka di lang, ba? bakit tayo gating Kaya nga may sniper dito, hindi tayo makaan. Pero yun nga, pagdating din sa mga jokes, parang sobrang hirap na magpatawa ngayon eh. No? Oo, sinabi mo Ikaw pa. Tito Ace, as a stand-up comedian, di ba? Hindi tulad dati na madaming, kumbaga kahit anong sabihin mo, medyo magigets ka agad ng tao na joke yun eh. Yun, Pero ngayon parang sobrang hirap na magpatawa. mahirap na magpatawa ngayon kasi maraming madaling ma-offend. Oo. Lalo na. Kaya, pag sa comedy bar ka naman, sa mga ganyan, alam mo na yung mga kuha mo, so wala kang karapatang ma-offend. Kasi, in your face na yung batuhan dun eh. Although may mga pagkakataon na syempre yung iba, hindi, siguro first time nakakapunta doon, na nag-heckler, nagagalit, mga nagkakarin-karin, ganyan. So, pag mga ganon, yun, napapahiya din yung mga nagkaganon eh, kasi pinapalabas. Pero so far, wala pa namang na-experience na ganon sa akin, or sa mga nakikita ko, wala pa namang Kasi, alam mo na yung may expect mo sa loob ng comedy bar eh. It's just that, yung iba, binibidyohan, tapos kumakalat, diba? Katulad yung kay Vice Ganda, yung Drag siya niya. kay Jessica Soho. Kasi may nag-video. Which is, yun nga, pag may nag-video kasi sa lumabas, yun, wala. Talagang makakancel ka. Kaya Pero gets ko naman. ano naman yun, kumbaga pag nasa loob ka nung, nung bar na yun, kumbaga lahat naman siguro ng tao nagigets yun. Depende na lang talaga dun sa makakapanood ng video kung ano yun. Depende na lang talaga. Minsan may mga joke rin na sobrang pang matalino, yung iba din nagigets. Pero meron din naman mga below the belt na talaga. Meron marami. Mostly mga dark pa nga eh. May pagka-incest, may pagka Nasa sa'yo na lang din kung paano mo siya tatanggap. Ano yung pinaka awkward moment doon pag sa comedy bar? Like, awkward one, walang tumawa. oo, di ba? Paano ikaw, Bomba, paano ganun. mo siya na-handle? Nag-joke ka. Tapos, syempre, sa tingin mo, pang punchline na, pero walang nag-react. Paano mo siya hina-handle? Paano mo agad susundan ng next joke yung... Pagka ganun kasi, may always naka-ready ka na joke na patok para pang-cambio. If ever, pag yun wala pa rin, top crowd talaga yun. Wala, bomba yun, mahirap yung sunugin mo na yung stage. Oo, di ba? Parang Walang kwenta, Ano walang kasi ba kayong tumatawa eh. viewers kayo? Wala ba kayong Oo, humor? diba? Wala kang humor. Pumunta kayo rito, tapos hindi kayo tatawa. Gago ba kayo? So, yun. So, ayan, sa mga di nakakaalam, so, pwede nyo nga palang panoodin si Tito A sa Yan. Comedy Manila. Yan, Comedy Manila, yan. Nandun ako minsan Friday, nasa cellar, minsan Tuesday, pag may time, nasa hobbies, o kaya sa brick wall. And Wednesday, one time pala ako sa Mo's, naka-perform doon eh. Pero okay din, nastig din. Iyo, palakpakan natin guys. Ayan, sa mga gusto mag-send ng Gcash kay Sir Oh, Ace. yan. 0908-702-27122. Parang number mo yan Kahit huwag hindi ako send ng Gcash, kahit send nudes na lang. Ayun. Mahirap yan. Mahirap yan. Ayan, so mga kaibigan, ako gusto ko rin dati, pangarap ko rin comedian. So, minsan pag nanonood ako ng stand-up, parang napakahirap niyang gawin. So, umpisa mahirap talaga. Kasi, kakabahan ka tapos stage fright. Isipin mo, makalimutan ko yung linya ko. Oo. O kaya, corny. Alam mo yun, maraming tumatakbo sa isip mo. Pero pag nasubukan mo, magdire-diretso, okay naman eh. Lalo na pag nakuha mo yung niche mo, yung talagang doon ka magaling, yung magtutuloy-tuloy na. So, di ba parang yung mga comedian, may mga kanya-kanyang topic yan na yun yung strength nila. Ganun. May kanya-kanya. Wala ikaw, ano ba yung pinaka-strength mo na topic? Yung, Alin ako? pag ano. Iba-iba din ako kasi yung iba sa akin mostly mga mga current events, mga bago. Ang pangit lang sa bago yung mga jokes mo, hindi mo masyado magagamit sa next. Sa mga susunod. Kasi mapapanis na yun eh. So yun lang. Pero at least yung mga bago, wala pa nakakaisip. So wala kang masasagasaan na ginaya mo o baka may ginaya kang joke o ninakaw na joke. So medyo mahirap ngayon sa'yo kasi parang every magsusulat ka ng mga bago. Oo. Sinusulat mo ba siya? Sinusulat pag may maisip ka, isulat mo agad yun. Kasi makakalimutan mo yun eh. Parang panaginip lang yan eh. Di ba?
Kaya kailangan isulat mo agad. Yan. Grabe, no? So, ikaw, nangarap ka bang maging artista na komedyante or gusto mo lang talaga yung stand-up na Pareho naman yun eh. Basta sa entertainment talaga ako. I mean, doon nakikita ako dati na kahit nagkatrabaho pa ako sa mga fast food, ganyan. Kaya lagi ko sa mga, pag may mga by birthday, may mga, diba sa mga Jollibee, may mga crew doon, yung sinasali ako, hindi Jollibee, kasi akong Jollibee. Sa Kenny Rogers dati yun, na paano ako, isa ako sa mga party people doon na Kumbaga parang yung talagang gusto ko mag-entertain. Yun. So, minsan nagguhubad ako, ganun. Wala iba yata yun. Baka may maniwala. Yung ginaganon-ganon ng mga ating bibente. Talaga ng dito. Yung brief mo, talaga ng benting barya. Pero totoo kaya yun? Yung mga nagsasayaw na macho dancer na nilalagyan ng yung kumikita daw ng almost 1M, mga ganun, sa isang buwan. Hindi ko alam eh. Totoo ba yun, Sent? Totoo ba yun? Totoo daw. Totoo. Based sa aming mga manager na good thing. Good thing yan. Thumbs up daw. So, Thumbs up totoo daw nga. So parang minsan mapaisip ka, paano kaya kung macho din ako? Try ko kaya yun. Kumita ko ng... Tapos maglagay ka ng tattoo dito na araw. Ayan. So, dito na po nagtatapos ang aming podcast. So, limited time only. Kung gusto nyo mahaba ang aming podcast. So, magbayad muna kayo. Bayad muna kayo, guys. So, abangan nyo. Kasensya na. Limitado lang kasi yung limitado namin. lang galaw namin. Mahal ang kuryente. Mahal ang kuryente. Tipa nga kami dito, guys. Pasensya na kayo. Nakikigamit lang kami. Nakikigago lang kami dito, guys. So, mga gusto mag-subscribe, or pwede kami yung mag-send ng Gcash kung gusto nyo pa pagandahin o gusto nyo kami magkaroon ng sarili namin studio. 090870271222. Ayan. Ikaw, baka may gusto ka i-plug dito. Yan, okay. Follow nyo lang kami sa aking IG. Yan. ace.of.jokez, Ace of Jokes. Ayan, ako rin. Follow nyo ako sa aking Instagram, Chris Martin. Ayan. Makikita nyo yung mga video ko doon. Walang kakwenta-kwenta. Pero papanoodin nyo pa rin kasi curious kayo. Okay. Yan, kung gusto nyo pa magkaroon ng mga susunod na episode, alam nyo na, 090870271222. Ipa-flash namin sa screen. Dito. Ayan, QR code na lang. QR code na lang. Yan, guys. Thank you sa pagtungangan namin at pag-click sa mga mukha namin. Ito again ang inyong paboritong hindi na ako Tito Ace dito. Ano na bang pangalan mo dito? Ako si Master Ace. Yeah, Master Ace, Master of Jokes. Ako nga pala si... Anong maisip? Basta alam niyo na kung sino ako. Okay. Ayan, so, dito po, nagtatapos ang The Pod Control Project!